Morning guys, so for today, ang itinerary natin is DMZ tour. Ang meeting place is yan dyan sa tapat ng Nice Museum, exit 8, yung Dong Station. Ang time is 7 AM, ito yung pinakamaaga. Yung other tours natin, mga 7:45, ganyan. Pero ito dapat 7, tas bawal malate. Yan, feeling ko lahat ng nag-aantay dyan. Same tour. Kasi may 3 buses na nag-aantay. Pero bilhin muna tayo ng kape, sobrang lamig na naman. Hi guys, so andito na tayo sa loob ng bus. Ano oras ba? 6:54. Marami pa rin yung pumapasok. Actually parang mapupuno na yung isang buong bus eh. Unlike dun sa Alpaca tour, parang mini van lang yung sinakyan. Ito talagang siya, malaking bus. 7 AM yung scheduled departure nito and 2 hours ata yung biyahe. Tapos share ko lang din pala na mabait naman yung tour guide. Hindi ko alam kung same sa ibang tours pero pwede mag-finish ng food inside the bus. So hindi nyo na kailangan tumambay dun sa labas kasi sobrang lamig. Actually, there are so many things to talk about colonial period, but today we have another main topic, DMZ, so let me spare some details. In 1945, what happened in the world? Exactly. The World War II over. The Second World War ended when Japan finally surrendered to Allied forces. The peninsula was split into the 2 parts based on the line. What line? The 38th parallel. Ta-da! AC on right now, everyone. You can control AC. For 3 years, from 1950 to 1953. The war kind of ended when the truce agreement was signed on July 27, 1953. By what? The truce agreement. We haven't ever declared the end of the war. Park. You see the name here? Imjinga Peace Park. This Imjinga Peace Park was established in 1972 to and according to his interview, Ang dami ng tours. So papasuotin kayo ng ID, yung name ng tour guide ninyo. the statues. Have you seen those statues before? Have you seen those statues before? Yes, no? Yes, no? They are comfort women statues. The memorial altar, we call the altar Mangbedan in Korea. Mangbedan means the altar for comforting dead spirits. Altar daw to. So merong special holiday daw yung Korea na nagpe-pay sila ng respect dun sa mga relatives nila na nasa north. So ayang bridge na yan, dinala lang yan dito, hindi talaga yan yung totoong place niya. Parang mas malapit pa siya sa North Korea before. Ang tawag daw dyan ay Freedom Bridge. Bale dyan naglalakad yung mga soldiers from North Korea going back to the south kapag pinalaya na sila. Yan. So ayan. Ang interesting kasi nga daw, ang allowed number of buses lang per day na pwedeng pumasok sa DMZ is 50 buses. So very controlled lang talaga yung traffic going in. So ito guys yung illustration ng 3 lines within DMZ. Yung Southern Limit Line, Northern Limit Line, tsaka yung BITRA, yung Military Demarcation Line. Kapag may free time naman kayo from the tour, pwede kayong kumain ng mga snack area daw dito. Ayun nga, may nakalagay Frank Burger. May binocular sa taas, oh. Tignan natin kung makakasilip tayo. Grabe yung boses kong kati na nalalala mo na.
So ito na yung buong park. Doon pwedeng mag-cable car. Tapos it will take you 25 minutes daw. Doon sa entire ride, back and forth. And then, sabi ng tour guide yung prices, 13,000 Korean won for the crystal cable car. Yun yung transparent yung floor. Yung regular ata kung tama alala ko is 10,000 won. Pero not sure. Mukhang mabilis lang naman din. Siguro 25 minutes kasama na dun yung pagpila, waiting time, pagbili ng ticket or something. Grabe yun, tingnan nyo. Pero may mga cars din, so ibig sabihin may mga napupunta dito mga hindi nasa tour. So dapat din siguro sila mag-register separately. Try natin tong binoculars kung ano makikita natin. May pila ba? Wala. Ayun, free. Let's try. May bayad. May bayad pala siya, Jo. Hindi pala siya free. 1,000 Korean won for 2 minutes. So ano siya? 50 pesos? Pero merong dalaw. Pwede pala magdala. Pero ano makikita natin dyan? Ay, meron pa sa kabilang side. Let's check. Same lang. Tsaka meron pa lang elevator. Bali tong area na to is ano pa daw to eh? Ibang part pa to, hindi pa to DMZ. Outside DMZ pa ata siya. Pero 4 to 20 kilometers away pa to dun sa first line ng DMZ. So malayo pa. So feeling ko yung mga nakikita natin na view, wala pa dyan North Korea. Go ahead. Ito pala yun. Ito na ata yung buong area. Ano ba tawag dito? Miniature version. Tapos ito yung first floor nung merong ano, convenience store. Tsaka ito pala may souvenir shop din. Tsaka may food. Yun yung burger. Tapos toilet. Para meron siyang ano dun. Yung pang ano, pang kalembang, parang malaking bell pala to. Tignan lang natin kung ano meron dito sa yellow building na to. Bali doon tayo galing sa kabilang side. Tapos ito yung yellow building. Parang baka dito sumasa yung mga nag-aanong cable car. Ayun o, parang may waiting area. And then meron ding pagkain dito. Yan siya. Uy, mas maraming choices dito. Mas marami ang choices dito, guys. Doon kasi sa kabila nice to see you lang. Tsaka Frank's Burger. Dito merong Indian. Ay, parang Indian siya. Paneer? Indian yun, di ba? Alam, sarap po. Ito, meron din burger. Mahilig sila sa burger dito ah. Boston Burger. Ito may restroom. Ano meron dito? Ito meron ng marami ng tao, may pila. Baka dyan nga yung ano, cable car. Cow and an old man photo? Yeah. Cow and old man. In Korea history, very true. There you go, cow statue. Imagine 1,001 cows crossing this bridge in a row on the 100 trucks. It was such a world-breaking news. And after we
river is Injin River. From north and goes to Han River. That means North and South Korea, we are sharing this river. The last toll gate to North Korea. 3, 2. There you go. The last toll gate to North Korea. We call the observatory the highlight of the DMZ tour. Kakatapos lang natin dun sa tunnel dito sa DMZ. Uy, nakakapagod siya. So, kailangan medyo ready din kayo physical. So, ito yung mga pwede nyong makita dun sa labas. Pwede mag-picture dito sa area na to, tsaka mag-video. Pero dun sa loob ng tunnel, hindi na pwede. Ayan, dyan na yung entrance. Dyan yung orientation. Tapos pagpasok nyo dyan, merong lockers, meron ding waiting area. So, pwede po pumasok dito. Nakalagay monorail. Ito yung details ng tunnel. Nabasa pa. Ayan. Ayan siya. Tapos ito ay located sa Pasha. Ayan, tingnan nyo. Tourist map of... Ay, Pasha pala. Ayan yung mga pwede makita dito. Kung makikita nyo, ayan yung flag ng UN kasi daw yung may authority over dito sa DMZ is UN. Ito yung itsura ng monorail. Paharap tsaka patalikod. Kasi Korean eh. Wait, tignan natin baka may English. Walang English character. Ayun. Wait, pakita ko lang. Kaso parang reminders lang siya. Ito pala siya, connected pala siya sa loob. Paloob ng tunnel. So ayan yung map ng tunnel. Yun, hanggang dito yung nakita natin. Ata. Tapos yun yung nilakad natin. So for lunch naman, after dun sa DMZ, dun sa tunnel, tsaka sa DMZ area, lunchtime naman. Buffet area to guys. 13,001 per head. Pwedeng cash at saka card payment. Meron namang variety yung food. Meron atang 6 food choices. I think. Julie Group, anyone needs help? Don't be shy. So ngayon guys, andito tayo sa Mahjong. Mahjong Suspension Bridge. Ito na yung last part ng DMZ tour. Kung natatandaan nyo guys, una is yung park, and then DMZ, tapos yung tunnel, tapos ito. Ngayon daw is maraming tao kasi family day daw, so holiday sa kanila ng Monday and Tuesday. So ang ginagawa is pumapasyal din ng tao. So ayun yung suspension bridge. Sobrang daming tao. Hindi kami tatawid ng isa pang bridge. So ang gagawin namin is parang short trek daw siya sa palibot around the lake. Makalog yung bridge guys, lalo na hindi panday yung tao. I mean, tignan nyo. Puro kami nandito sa kabilang side. At saka malakas na. So
grass. Tapos parang butas-butas. Pwede mahulog yung gamit nyo dito. Tapos ito is wood. So meron palang photo spot dyan guys. Maganda kasi makikita sa frame yung bridge. Nasa likod siya. Part ng background. Check natin. So going down here, magta-trek na tayo. Hanggang dun sa parking area. Tignan nyo naman guys yung pag-along. Parang nagbabounce na siya from left to right. Kaya medyo nakakahilo kapag nandun ka. Tapos yung gitna niya, may part na glass. Sino? Madlang.